Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Taurus, we have keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Ayan na nga. 'Di ba? Kasi ang pumasok agad sa isip ko, baka meron dito sa inyo, Taurus, na alam mo yun, yung kunyari, meron kang nililigawan. Alright? Situational to na ano na example sa na maaring merong nililigawan pagkatapos kahit despite na nabasted ka na, despite na pinagsabihan ka na talagang maaring hindi pa siya handang mag-relationship, hindi pa siya handang magpaligaw, 'di ba? Mga kung ano-ano pang mga siguro mga alibis or whether it is totoo pero alam mo 'yun, yung parang sinara na niya yung pinto para sa'yo. Pero ikaw parang hindi pa rin ano, eh, 'no, hindi mo pa rin it's either hindi mo matanggap na dinecline ka ng taong ito or parang dahil sa masyado kang nabulag 'no, sa pag-ibig, sa pagmamahal or sa pagkakagusto mo dito sa taong ito kaya parang siguro nag-i-insist ka pa, 'no? Nagpipilit ka pa, nag-i-insist ka pa. So, siguro merong gano'n ang ganap dito sa iba sa inyo. As in talagang maaaring umaasa ka pa 'no, na baka magbago ang isip niya, 'di ba? Tanggapin ka pa rin or at least bigyan ka ng pagkakataon na maipakita, maipahayag, ma-express 'no, yung kung ano talaga yung ano mo, yung interest mo sa kanya, 'di ba? Yung pagmamahal mo sa kanya, parang gano'n. So, we have think it through. Oh, wow, dapat dito pa ako. So, but anyways, so yun, kaya siguro 'no, kailangan mo pag-isipan mabuti, alright? Kung ikaw ito na parang kahit dinecline ka na ng isang tao, talaga nandiya ka pa rin, umaasa, 'di ba? Pag-isipan mo din mabuti. Minsan kailangan din natin na i-detach muna yung sarili natin from this at para na makabalik ka muna sa sentro mo, para na mas makapag-focus ka, makapag-isip ka ng mabuti, yung gano'n. So, kailangan mo na pag-isipan mabuti ito. Okay? Para baka mamaya, 'di ba, nagpapakababa ka na para sa kanya, 'di ba? Parang hindi naman tama 'yon. It's not fair 'no, para sa sarili mo, 'di ba? So, what else? We have patience. Some things still need to be dealt with for this connection to manifest. Ayan. So, yun. Kailangan talaga na paminsan magpasensya. Matutong magpasensya. Okay? Kasi hindi natin hawak yung isip or yung kalooban ng ibang tao. 'Di ba? Yung kontrolado lang natin is tayo, yung sarili natin, yung nararamdaman natin, yung isip natin, 'di ba? Kaya kailangan natin na matutong magpasensya. Kailangan natin na matutong, alam mo 'yun, kailangan nating lawakan 'no, ang pag-iintindi rin, alright? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Okay? Thank you. So, we have, it is not yet certain. Ayan. So, baka kasi talaga, no, pwedeng magbago pa yung isip niya. 'Di ba? Kung gano'n ang sitwasyon. So, yeah, kaya siguro kailangan mo din talaga na pag-isipan mabuti kasi baka nakakaramdam ka, no, na madadala ko 'to sa pangungumbinsi ko, maaano ko 'to, persuade ko 'to, makikita niya, mabibigyan niya ako ng pagkakataon ano, na maiparamdam sa kanya yung ano ko, yung pagmamahal ko sa kanya, yung pagkakagusto ko sa kanya. Kaya parang ano yun, nakakaramdam ka siguro na, pupuwede pa 'tong magbago. Hindi naman siya kumbaga siguradong-sigurado, 'di ba, na ayaw talaga niya sa'yo. So, siguro meron ka pang magagawa, meron yung pagsuyo, 'no, maaaring meron ka pang gagawing pagsuyo, 'di ba? Pagtiyatiyagaan mo talaga yung taong ito. So, we have third party situation. Other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. For some of you, Taurus, all right?
just for some of you, hindi ito para sa lahat, okay? Always remember, no, na yung readings natin is reading for the collective. Kaya merong magre-resonate, merong hindi. Okay? So, yun. Hindi ito para sa lahat. Okay? So, yun. Maaring ang iba sa inyo, baka merong third wheel, no? Merong third party sa inyong sitwasyon. And kung nagre-resonate ang message na to sa inyo, so, maaari, no, na alam mo ito na ganun talaga. Baka kasi yung person mo, yung merong third party, or po pwedeng ikaw ang meron third party. So, depende, no, sa inyong sitwasyon. However this message resonates with you, 'di ba? Maaaring ito na yung parang kung magtutuloy-tuloy, no, yung third party situation na ito, maaring ito na yung ikasira, 'di ba, ng relasyon. Kasi lalo-lalo na kung madidiskubre, 'di ba, ng isang tao, 'di ba, kung kunyari sabihin na natin, kunyari yung person mo, yung meron third party. 'Di ba, kapag nadiskubre mo 'to, hindi mo naman pupuriin yung person mo, 'di ba, for having a third wheel. 'Di ba? So ito yung pagmumulan ng puwedeng pag-aaway, 'di ba, hindi pagkakaintindihan, and vice versa, 'no, depende sa inyong sitwasyon kasi kung kayo naman din yung merong third party, 'di ba? So hindi rin matutuwa yung person mo kung madidiskubre din niya 'yan, 'di ba? So this could be, the start, 'no, ng paghina, 'no, ng ano, ng inyong relationship, 'di ba? Yung connection ninyo sa bawat isa. So, what else? We have reframe the question. Okay. So, maaari na meron ditong confrontation. For some of you, maaaring for whatever reason, po pwedeng related dito kung meron talagang third party na naaamoy kayo, maaari, no, na magsisimula kayong magtanong, or maaring nagtatanong-tanong na kayo sa person mo, pupuwedeng gano'n. Or baka ikaw, kung ikaw yung meron third party nga, so baka sinisimula na, 'di ba, na tanungin ka ng person mo. So pupuwedeng gano'n. Kaya pupuwede, no, na kailangan mong baguhin, ano, ang approach mo siguro sa pagtatanong, 'di ba? Pupuwede kasi na magkaroon ka ng open question para mas marinig mo, mas makarinig ka ng mas marami pang explanation sa kanya, 'di ba? Kung open question ang sasabihin mo, hindi lang yung yes or no, 'di ba? Kasi minsan 'pag magye-yes or no ka, ang tanong mo will be answered by yes or no. Pupuwedeng absolute no ang sasagot kasi wala namang umaamin, or bihira, no, makaka-ano ka, encounter ng aamin ng pagkakamali, 'di ba? Pero kung open question ka, pupuwedeng sa paligoy-ligoy, kung kunyari hindi siya direct to the point na sumagot, mag-explain ng kanyang side, 'di ba? Sa paligoy-ligoy na kuwento, maaaring mahuli mo do'n, 'di ba? Maaaring mahuli mo kung ano yung gusto mong marinig, 'di ba? Kaya you may need to reframe your question para siguro makuha mo talaga kung ano yung sagot, no, na hinahanap mo, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have the Six of Pentacles. Ayan. So, pupuwedeng ano dito, pupuwedeng merong, um, it's either merong hihingi ng tulong sa'yo, regarding a situation sa relasyon, or pupuwedeng ikaw yung merong hihingian ng tulong. Pupuwedeng may hihingian ka ng opinyon, hihingian mo ng tulong, baka gusto mong makarinig ng ibang perspective, baka gusto mong makarinig ng ibang opinyon, advice, mga ganyan, 'no? So, depende sa inyong sitwasyon. We have Two of Pentacles, ayan. So, ang naririnig ko dito merong namamangka talaga, 'no, sa dalawang ilog. Naririnig kong merong namamangka sa dalawang ilog. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. It could be you or it could be your person. So, 'yan. So, maaari, 'no, na talagang yung third party na ito could be
related dito 'no, Taurus sa Two of Pentacles. So, kung ano man ang rason, 'di ba, ng kung sino man sa inyo kung bakit namamangka yung isang tao dito sa dalawang ilog, eh, kayo na lang ang tanging nakakaalam dun. And you just need to be responsible for your actions. Okay? Take responsibility for your actions. Kung ano man ang maging reaction, kung madiskubre ng person ninyo or kung ano man ang reaksyon ninyo kung yung person mo naman yung merong pamamangkang ginagawa, so mag-iingat na lang kayo sa kung papaano ninyo iko-confront ang tao, mag-iingat na lang kayo kung papaano kayo sasagot. Kasi kapag may ganito 'di ba, ang tendency defensive, merong galit agad, 'di ba? Kapag tinatanong or kapag natatanong, 'di ba? Talagang nag-outburst agad. So mag-ingat kayo sa the way you approach your person. Okay? At kayo din, kung kayo man ang iko-confront, mag-iingat din kayo sa kung papaano kayo sasagot kasi baka mamaya 'di ba, mas lalong lumalim yung hidwaan, mas lalong lumalim ang samaan ng loob imbes na ma-fix kung ano man ang dapat na i-fix imbes na mas magkaintindihan, 'di ba? Baka mas lalo lang magkasira, 'di ba? So what else? We have Six of Cups. Ayan. So someone is coming back, no? Someone is coming back. Maaari na meron dito kayong makikita or maybe it could be a meeting 'no, in person, pupuwedeng chance encounter ito, 'di ba? Hindi naman sinasadya na magkita kayong muli ng kunyari ex mo, 'di ba? Baka tapos yung ex mo maaaring alam mo 'yun, baka gustong bumalik 'no, sa buhay mo. Maaaring mag-offer na muli na magkabalikan kayo or pupuwedeng mag-offer na gusto niyang maging parte muli ng buhay mo, 'no, puwedeng gano'n. Hindi naman siguro not necessarily na kasi kung mag-ex-jowa kayo, 'di ba, not necessarily na magbabalikan agad kayo, sa buhay ng bawat isa, pero maaaring gusto lang ng taong ito na maging alam mo 'yun, yung making kaibigan ka or alam mo 'yun, makausap ka lang, ma-text, ma-PM, ma-DM, yung gano'n. Yung gusto lang niyang ma-revive ang inyong connection but not necessarily na kung where you left off, kung papaano kayo naghiwalay or kung ano man ang klaseng relationship ang meron kayo, nung naghiwalay kayo, 'di ba? So, 'yun, feeling ko dito merong magbabalik. Okay? So, it's all up to you kung papaano ninyo 'yan haharapin ang sitwasyon na 'yan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.